Magandang buhay! Sa video na ito ay tuturuan ko kayo ng measures of central tendency of ungrouped data or yung tinatawag na mean, median, mode. Start tayo dito sa example number 1. The shoe sizes of the members of the basketball team Liliw Lakers are 7, 9, 11, 8, 8, 8, 7, 8, 9, 10, 8. Compute for the measures of central tendencies. So yan nga yung mean, median, and mode. So start tayo sa mean. Itong mean ay simply average. So, ang kailangan lang natin gawin ay i-add lahat ng mga data na yan, i-divide natin sa kung ilan sila. So, mean is equal to 7 plus 9. So, lahat lang ng number na yan ay kailangan nating i-add. Ito yung mga number na nasa taas. And then, kailangan lang nating bilangin kung ilan yung data na yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kaya 11 yung nasa ilalim. So kapag in-add natin lahat ng nasa ibabaw na yan, ang sagot ay 93 divided by 11. At kapag dinivide natin yung 93 over 11, so ang mean natin ay 8.45 o yung tinatawag na average. Now, punta naman tayo sa median. Yung median, ito yung simply middle number o yung number na nasa gitna. Pero bago natin makuha yung median, ang kailangan muna natin gawin ay i-arrange yung data from lowest to highest. Pwede din naman na highest to lowest. Pero sa example natin dito, ang gagamitin natin ay lowest to highest. So, anong number dito sa mga number na to yung pinakamababa? So, start tayo sa pinakamababa which is 7. So, meron tayong dalawang 7. So, minamarkahan ko lang yung mga nilalagay natin dito para hindi natin madoble at mas madali ring ayusin. Ang kasunod sa number 7 ay number 8. So, 1, 2, 3, 4, 5. Meron tayong 5 number 8. So, sulat lang natin dito. 1, 2, 3, 4, 5. Ang kasunod na number sa 8 ay 9. Bali, meron tayong dalawang 9. Sulat lang natin 9, 9. And then, sunod sa 9 ay 10. Sulat lang natin yung 10. And then, last number natin ay number 11. So kung mapapansin ninyo, dito sa ating raw data ay hindi nakaayos yung data. So ngayon ay inayos lang natin from lowest to highest. Tandaan natin na bago natin makuha yung median, ang kailangan muna natin ay palaging naka-arrange yung ating data. So again, ang median ay middle number. So simply, tingnan lang natin kung ano yung nasa gitna. So obvious naman, ang pinakagitnang number ay number 8. Kasi pag tinignan natin sa kaliwa, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 na data. At sa kanan, 1, 2, 3, 4, 5. So, merong tig-5 sa kaliwa at sa kanan. Kaya sa example na ito, ang median natin ay number 8. Yung mode naman, ito yung most repeated value. So, simply, titingnan lang natin alin yung pinakamadami. Pero para mas maunawaan, ililista ko dito sa gilid yung number o yung bilang ng mga number na yan. So, start tayo sa 7. Ang 7 ay mayroong dalawang 7 dito sa data. Ang number 9 ay mayroon ding dalawa. Sunod 11 na isa. Number 8, 5 sila. 1, 2, 3, 4, 5. Kaya meron tayong 5. And then number 10 which is isa lang. So sa mga number na yan, ano yung number na most repeated o yung pinakamarami? So obvious naman na number 8. Kasi sa set of data na yan, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. 8. Pinakamarami yung 8. So meaning to say, ang mode natin ay number 8. Example number 2. Teacher Abigail recorded the number of spelling errors made by her 8 students during the test. So yung data na yan, ito yung mga number na yan, compute for the measures of central tendencies. O ito nga yung mean, median, mode. Start tayo sa mean o yung average. So ang kailangan lang natin i-add lahat ng number na yan, kaya nakalagay dito yung number, divided by sa kung ilan sila. So nakalagay naman dito na 8 student yung nagkaroon ng spelling error. And pag binilang natin, 8 din naman yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaya, 8 yung nasa ilalim. So, mean is equal to 29 kasi lahat ng number, kapag in-add natin yan, ang sagot ay 29 over 8 or 29 divided by 8. Ang sagot dyan ay 3.63. So, ang mean natin ay 3.63 o yung tinatawag na average. Punta naman tayo sa median o yung middle number. Again, kailangan nating ayusin from lowest to highest. So, start tayo sa pinakamaliit which is number 0. Okay, and then sundan ng 1. And then sundan ng number 2. And then number 4. Number 5. At may isa pang 5. At number 6 na dalawa din.
Okay, so yan, naka-arrange na ngayon yung ating data. Ngayon, pag tinignan natin, alin yung nasa gitna niyan, mayroong dalawang number na nasa gitna. So, pag dalawa yung nasa gitna nung ating data na naka-arrange na from highest to lowest, ang kailangan lang natin gawin ay i-add yung dalawa na yan, divide natin sa 2. So, ito yun. 4 plus 5 divided by 2. So, 4 plus 5 is 9 divided by 2. Ang sagot dyan ay 4.5. So, ang median natin ay 4.5. Punta naman tayo sa mode o yung most repeated value. So, pag nilista natin, yung 6, mayroon tayong dalawa. Yung number 5, mayroon din tayong dalawa. Number 4, isa lang. Number 2, isa. And then 0, isa. Meron ding 1 na isa. So, pag tinignan natin, ang most repeated ay dalawa, 6 and 5. So, pwedeng mangyari yon kaya sa example na to, meron tayong dalawang mode, 5 and 6. Kasi 5 and 6 yung most repeated value sa example na ito. Third example, 6 members of the class list the number of brothers and sisters they have. These 6 numbers are, ito yung mga number na yan, compute for the measures of central tendencies o yung mean median mode. Again, start tayo sa mean o yung average. So, add lang natin lahat ng number na yan over 6 kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 yung ating data. Kapag in-add natin lahat ng number na yan, ang sagot ay 12 divided by 6 at 12 divided by 6 is equal to 2. So, ang mean natin dito ay number 2. Punta naman tayo sa median. So, ayusin lang natin from lowest to highest. So, ang pinakamababa ay 0. Meron tayong dalawang number, 0. And then, sundan ng dalawang number 2. And then, sundan ng dalawang number 4. Okay, so kung mapapansin natin, ang median natin again ay dalawa. Itong nasa gitna. So, kapag ganyan, all we have to do is to add those number divided by 2. So, 2 plus 2 is equal to 4 divided by 2. And 4 divided by 2 is equal to 2. So, ang median natin sa example na to ay number 2. Ngayon naman, punta tayo sa mode o yung most repeated value. So, lista lang natin. Number 2, meron tayong dalawa. Number 0, meron tayong dalawa. Number 4, meron ding dalawa. So, kung mapapansin natin, walang most repeated value kasi nga ay pare-pareha silang, dalawa lang yung bilang. Tigda-dalawa lang sila. So, sa example natin dito ay wala tayong mode. Kasi nga walang data na naulit ng pinakamarami. Pantay-pantay lang sila. Last example natin, the weights in kilograms of the runners in the annual district level marathon are the following. Nakalista dyan yung kanilang timbang. Find the mean median mode. So, start tayo sa mean o yung kanilang average. So, kailangan natin again i-add lahat ng number na yan and divided by sa kung ilan sila. Number 13. Bilangin nga natin kung 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, 13 nga. Kapag in-add natin lahat ng number na yan, ang sagot ay 1,182.8 divided by 13. At kapag dinivide natin yan, ang sagot ay 90.98. So, yan yung ating mean o yung average. Punta naman tayo sa median o yung middle number. Again, ayusin natin from lowest to highest. So, ang pinakamababang number dito ay 82.6. Susundan ng 86.7. Susundan ng 89.5. So, 1, 2, 3. Meron tayong tatlong 89.5. At susundan ng 90.4. So, meron tayong isang 90.4. Susundan ng 90.7. Ito yun. Susundan ng 92.1. And then, 92.5. Susundan ng 93.4. Next ay 94.4. Meron tayong dalawa. At pinakahuli, 97.1. So again, tandaan sa median, kailangan nakaayos yung data natin from lowest to highest or highest to lowest. Ngayon, kung titingnan natin yung middle number dito sa set of data na ito, ay makukuha natin itong 90.7. Kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ang nasa kaliwa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 then yung nasa kanan. So, gitnang-gitna yung number 90.7 kaya siya yung ating median. And lastly, kuhanin natin yung mode o yung most repeated value. So, pag tinignan natin dyan, ano ba yung pinakamaraming tantos? Itong 89.5. Kaya ang mode natin sa example na to ay 89.5. So, yun lang. Sana ay nakatulong sa inyo itong video na ito.
So kung nagustuhan ninyo, pwede bang pindutin ninyo yung like button at mag-subscribe na rin kayo para sa iba pang mga tutorial na kagaya nito. Yun lang, salamat!